Ano ba ang mas tama? Unahin yung sariling bahay or mag-invest ka muna at mag-start ng negosyo? But before we go further, let's watch this video. Mahigit 30,000 ang acquired properties o foreclosed properties ang ipapasubasta ng Pag-ibig Fund. And that, my fellow kababayan, is the reason kung bakit hindi magandang diskarte na unahin mo ang sariling bahay. Marami sa atin, nagiging foreclosed property lang. Right now, 30,000, that's a lot of numbers. Alam kong maraming magagalit, but please hear me out sa video na ito. Ano ba ang consequences kapag inuna mo yung pagbili ng sarili mong property muna? Number 1, kakain yan ng cash flow mo. Ibig sabihin lang nito, ito yung income mo, kakain yan ng malaking chunk ng income mo, leaving you with less money para sa future planning mo. At kapag nakabili ka na ng property, what's next? Bibili ka ng appliances, bibili ka ng furnitures, then yung iba nagpaparenovate ng bahay nila. Eh anong ibig sabihin nun? Gagastos ka na naman. Another cost yun. Kakain yun ng cash flow mo. And what does it mean? Mababawasan na naman yung income mo na dapat mapalago mo dahil nga ang problem, kung OFW ka, hindi ka permanent sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi permanent yung income mo right now. Kailangan ma-maximize natin yung income natin dito na mapalago. Para pag umuwi tayo, meron tayong pera. Pero kung gagamitin mo siya sa sarili mong bahay, puro labas ang mangyayari sa income mo. So, in the end, mawawalan ka ng buffer, mawawalan ka ng budget para sa pagpapalago mo in the future kasi tatandaan mo, hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. Habang tumatanda tayo, kailangan ma-maximize mo yung income mo to grow it with you. Then, of course, kapag meron ka ng sariling property, what comes next? Taxes, magbabayad ka na naman ng tax. So, another expense na naman sa'yo. So, kumakain ulit yon sa income mo na instead nagpapalago ka, nagagamit mo siya, pambayad lang sa ibang tao. Yung mga common na sinasabi ng tao, wala kasi kaming bahay. That's okay. Ang importante, you rent a small house muna para sa kanila. The most important is you be patient. Kasi minsan minamadali natin yung isang bagay na ang nangyayari, nagiging downfall ng marami. Kaya nga yung sa video na pinakita ko, merong 30,000 na foreclosed property, hindi ko nilalahat. Pero commonly, kaya hindi natuloy yung pagbabayad ng property nila at nalugi sila kasi pumasok sila sa obligation na hindi sila ready. Ang importante lang right now is to make sure na merong masisilungan ng pamilya mo, na susuportahan mo sila ng maayos, na ipapaaral mo yung mga anak mo, nabibigyan mo sila ng maayos na edukasyon at nabibigyan mo sila ng maayos na buhay. That's it muna for now. Bahay comes later. So ano ba yung better strategy? This is the strategy I did for myself and this is what I showed to other people. Let me show you how. Una, bago ka pumasok sa pagbili ng property, you have to assess your cash flow. Number 2, build your emergency fund. Kailangan meron kang at least 6 months ng iyong monthly expenses na nakatabi sa isang savings account mo na in case na mawalan ka ng work, you can continue to pay all your obligations kahit na wala kang trabaho. Then number 3, buy life insurance. Isa sa mga common reason kung bakit maraming foreclosed property sa Pilipinas, it's not because lang dahil sa cash flow hindi nila kayang bayaran. Isa sa mga common reason is nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng cancer, nagkaroon ng heart attack, na stroke, nagkaroon ng illnesses. Kasi pag nagkaroon ka ng illness, ano ang consequences nun? Mawawalan ka ng work. Kapag nawalan ka ng work, wala kang income. At pag wala kang income, what comes next? Masasakripisyo lahat ng mga pinaghirapan mo. Isa sa mga masasakripisyo yung obligation mong binabayarang utang. Kasi pag hindi mo nabayaran ang utang mo sa amortization mo sa bangko, what happens? Or kahit sa Pag-ibig, mareremata yan, mafo-foreclose. Sino makikinabang? Mayayaman na naman. Number 4, focus ka sa pagpapalaki ng income mo. So this one, invest in yourself. Maghanap ka ng ways para mapalaki mo ang income mo para kahit na pumasok ka sa obligation ng pagbili ng bahay, hindi siya ganun kalaking chunk. As much as possible, kung kaya mo makuha yung property at less than 10% ng monthly income mo, yung amortization, that is good. Kasi nga, that means na hindi ganun kalaki ang nagiging cost mo sa pagbili ng sarili mong bahay. Number 5, instead of buying a personal use property,